Hello po, this is me, Christina, 24 years old. Malayo sa pamilya dahil stay ng trabaho sa Maynila. Samahan niyo po ako ngayon gumawa ng dishwashing liquid. Unscented po pala itong gagawin ko. Bale, pansarili lang po namin ito, hindi po namin ito ibebenta. Ginagawa po namin ito para makatipid na rin po. Medyo magastos po kasi kami sa dishwashing liquid. Kaya kahit nakakapagod po, worth it naman kasi malaki rin po yung natitipid namin. Bale, naglaki lang po ako dyan ng tubig sa isang mini drum. Bale, kapag bumili po pala kayo nitong DIY dishwashing liquid, may kasama na po itong instructions. Take note po, dapat nasundin po natin mabuti ang mga nakalagay doon para maging maganda po yung ating gagawin na dishwashing liquid. Pagpasensyaan nyo na po pala yung ingay sa paligid, may mga tao po kasi nagkukwentuhan at may nagwe-welding. Nahirapan po tuloy ako mag-voiceover. Ganun po talaga kapag nasa squatter area. So mabalik po pala tayo dito sa aking ginagawa. Binuhos ko lang po pala dito ng maigi yung S-less. Kung makikita nyo po, napaka-sticky niya po talaga. Kaya medyo mahirap po itong haluin, kaya kailangan po talaga ng maigi yung paghahalo. Mangalay po talaga yung kamay ninyo. Medyo matagal po talaga itong matunaw, kaya kailangan po ng mahabang pasensya. At mahabang pagtitiis. Yung feeling na gusto mo nang sumuko, pero kailangan mo magpatuloy at lumaban. Hugot yan. Biglang nagdrama. Malala ko po pala nung bata ako, nung napunta pa ako sa probinsya ng nanay ko. Kapag liguan na po at nasa ilog na kami, tapos bigla pong wala palang shampoo, yung baretang sabon po ang kukunin namin at gagawing shampoo. Ang hirap po tuloy magsukli at ang kati sa ulo. Pero in fairness, mabango naman po yung bareta. Halata nga lang po na panlaba ang ginawang shampoo. Aminin niyo po na experience niyo rin yan. Gaanong karaming buhok po yung natanggal sa inyo. Joke lang po. Maalala ko lang din po, kapag wala po kami ng toothpaste, ginagamit po namin yung asin. Anong alat po at ang sakit sa ngipin. Hindi rin po maiwasan na dumugo. Kung ayaw naman po ng asin, dahon na lang po ng bayabas or di kaya po balat ng saging. Hindi po kami mayaman at malayo sa kabias na. Pagkatapos po pala namin mag-toothbrush na ng mga lagayan po pala ng aming toothbrush ay sa dingding. Mga nakahilera po yun, mga nakasiksik po. Kasi ang style po ng bahay namin dun sa Marinduque, yung mataas po, yung may hagdan. Tapos tabing lang po. At yung iba niya naman pong dingding ay kugon o talahib at dahon po ng nyug. Wala kung saan saan na po napunta ang ating kwentuhan. Medyo matagal po talaga kasi matunaw itong S-less. Kaya for the halo-halo lang po talaga ang person. Medyo sumasakit na nga po yung kamay ko dito, nangangali na po ako. Ito nga po, chinecheck ko pa kung talagang tunaw na yung nasa ilalim bago ko po lagyan ulit ng susunod pa na product. Kapag hindi pa po talaga siya tunaw, hahaluin ko pa po talaga siya ng hahaluin. Kailangan lang po talaga maging matyaga. Sa bagay, wala naman po talagang hindi nakakapagod na trabaho. Kailangan po na mag-effort, maglaan ng panahon at lakas. Worth it naman po yung pagod natin kapag nakita na po natin na maganda yung naging resulta. Sa wakas nga po, natunaw na rin yung S-less. Lalagyan ko na po ito ng foam booster. Mabula na po ito pero mas bubula pa. Tsaka habang tumatagal po, mas mahihirap po yung paghalo. May oras po pala ang paghahalo nito. Mga 2 minutes lang po. Hindi po tulad nung una nating nilagay na sobrang tagal. Yung una't panghuli po pala na ilalagay, yun po yung pinakamatagal na haluin. Lalo na po yung pinakalas, sobrang hirap na po kasi sobrang sticky niya na po. Napakahirap po niya talagang tunawin. Pero dahil matyaga po tayo, go lang ng go. Paparinig ko po sa inyo yung ginagawa ko hanggang matapos po ito. Kunyari po, ASMR. Sunod ko naman po ilalagay yung degreaser. Haluin ko lang din po ito ng mabuti. Halo lang po tayo ng halo hanggang sa matapos po yung ating 2 minutes. Pinapakita ko nga po yung kamay ko dyan na namumula na. Masakit-sakit na rin po ng konti. Pero go lang po ng go. Higit pa nga po itong bubula ngayon dahil sa aking ilalagay po na bubble enhance. Talagang mapupuno na nga po ng bula itong balde. Konting tiis na lang po dahil malapit-lapit na tayong matapos gumawa ng dishwashing liquid for the halo pa rin ng person. Shoutout po sa mga negosyante ng dishwashing liquid. Hindi po pala madaling gumawa ng dishwashing liquid. Kaya hanga po ako sa inyo sa sipag at tiyaga nyo. Naalala ko po tuloy yung kuya na nagbebenta dito malapit sa amin. Iba't iba po yung paninda niya na dishwashing liquid, tsaka detergent, at tsaka meron din po siyang chlorine. Siya lang daw po yung gumagawa ng mga yon. Kaya hanga po ako sa sakripisyo niya. Sabi po ni kuya, nakatulong po yun sa kanya na magpaaral ng kanyang mga anak. Napaisip po tuloy ako kung gaano nakaraming ginawa ni kuya. Worth it po talaga yung gawa ni kuya kasi lagi pong nauubos. Itong salt pan, sinasabi ko po sa inyo na mahirap na siyang haluin.
Bukod sa nagiging sticky na po siya, matagal din po talaga siyang matunaw. Pero syempre hindi po tayo susuko. Mekas-mekas na po yan. Kaliwat kanan na po talaga ang ginagamit ko na panghalo kasi napapagod na po yung aking kanan. Palit-palito ko lang po silang ginagamit na panghalo. Pero mabilisin po mapagod yung kaliwa kasi hindi po ako sanay na gamitin yun palagi. Sa mga nais po ng dagdag na income, napagandang gawing negosyo po ito. Sulit na rin po yung kikitain kahit nakakapagod po siyang gawin. Bali, hintayin lang po natin ito ng 24 hours tapos saka po natin isasalin. Ipapakita ko po sa inyo ang sample ng ginawa ko. Lagi po kasi kaming may stock, hindi na po kami nagpapaubos. Kaya pinakita ko na po sa inyo yung sample. Kung nagustuhan niyo po yung ating video, mag-like, comment, share, at follow na po kayo para sa mga susunod pang video. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po!